Mga kaigsuonan ko diha ni Kristo, kini na pod ang atong siliman na nga live agig pag-share sa ato ang doktrina sa simbahan kada Sabado or Domingo man ni mga kaigsuonan. Og sa di pa ta magsugod ato ang sugdan sa hamubo nga pag-ampo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and bring all souls into heaven, especially those who need your divine mercy. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, non et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic ut erat in principio et nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Bueno mga kaigsuonan ko diha ni Kristo, maayong hapon kanatong tanan. Ako ang pagpangumusta sa atong mga kauban sa Catholic Faith Defenders ug sa mga atong tigsubaybay ug sa atong kaubanan pod sa CIFLAM sa Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines. Ang ato ang founder si Brad John Presillas, maayong hapon. O sa tanang mga CIFLAMers nga maka-view sa ato ang FB karon. Ang atong topic nga pagaisgutan kining mahitungod sa dugma ni Maria. There are 4 dogmas of Virgin Mary. Atong i-take up ang usa ka dugma kining gitawag og Immaculada Conception, kung sa English Mary's Immaculate Conception. So sa ato ang tudlo sa atong simbahan, gamit ta og kining gitawag og fundamentals of Catholic dogma. Unya napod tay gitawag CCC o our Catholic faith, mga tigsunan. Of course, ang Biblia ato pong ginagamit. Dinhi sa fundamentals of Catholic dogma, kining pagtulunan ka mahitungod kang Maria, giingon dinhi. Akong basahon mga kaigsuonan, Mary was conceived without stain of original sin. Unya ang kuan niya na, ang grado niya na sa tong pagpanudlo kay doon naman ay grade of certainty ang ato ang doktrina sa Santa Iglesia Katolika, ang tawag na de fide. Giingon dinhi, giproklama. On the 8th of December 1854, Pope Pius IX in the bull in Pabilis promulgated the following doctrines as revealed by God and therefore to be believed firmly and constantly by all the faithful. The Most Holy Virgin Mary was in the first moment of her conception by the unique gift of grace and privilege of Almighty God in view of the merit of Jesus Christ, the Redeemer of mankind, preserved free from all stain of original sin. Ato sa nang mabasa sa Denzinger 1641 mga kaigsuonan. So kini siya nga doktrina dili kayo ni dili ni madawat sa mga dili Katoliko tungod kay ang ilahang pagtuo nga pinasukad sa Biblia mga kaigsuonan, ilang gibase po sa Biblia, nganong nagtudlo man ang Katoliko nga si Maria walay sala. Kay kumingon kay kag Immaculada, ang buti pasabot na Immaculate Conception gipanamkon nga walay sala. Nya the word nga immaculate
buot technical term nga gigamit sa simbahan, gititle kang Maria nga si Maria gipanamkon nga walay sala. So how come ang ilang pangutana nato mga kaigsuonan kitang Katoliko? How come nga si Maria walay sala nga panudlo sa Santa Iglesia Katolika nga sumala sa Biblia at mabasa ilaha kang gamitan sa Biblia? Mao na nga you must all times ready to answer the objection of our non-Catholic brothers and sisters. So ilang basahon ang Romans chapter 3 verse 23. Ang pagsupak sa Immaculada Concepcion. Kaya nag-iingon man diri, for all have sinned and come short to the glory of God. Ang tanan nakasala o nawad-an sa himaya sa Dios. Mao nang ang ilang pangutana, how come nga si Maria gitudlo sa Santa Iglesia Katolika nga walay sala? Mao na mga kaigsunan nga kining doktrina daw nga Immaculada Concepcion nga si Maria walay sala, dili ni siya biblikal o dili ni tudlo sa Biblia. Buot-buot lang kuno ni sa simbahang Katoliko. Mao na ang ilang mga pagsupak mga kaigsunan. Mao na nga atong i-explain in based on the church magisterium, based on the gitawag og holy traditions, and also based on the scriptures or Biblia. Ang kining pagpanudloa base kini sa pagtulunan sa otoridad sa simbahan tungod kay mingon gani kag magisterium, that is kining gitawag biblical magisterium, teaching authority. Nganong mingon man tag teaching authority tungod kay bisan gani ang eskwelahan do na may gitawag teaching authority. Ang teaching authority diha, ang magisterium diha kana mang mga maestra, no? So in like manner diha sa simbahan do na tay gitawag og church magisterium. The technical term is church magisterium o otoridad sa simbahan. Maubitan nang kung imo nang basahon ang Mateo 28:19, mingon si Kristo nga panlakaw kamos tibuok kalibutan. Sa may giingon niya, og himuang tinun-an ang tanang katawhan, og tudloi sila sa tanan nga akong gitudlo kaninyo, og bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, og sa Espiritu Santo. And that is called, technically term, church magisterium. Tudloi sila. Meaning, when these 12 apostles trying to go to the whole world and make all disciples and teaching them, kanang teaching nga gipasabot din dili na buot sa ilang kaugalingon kundi gikan kang Kristo. The divine authority is came from Christ, handed down to the apostle, and the apostles down to generation until now nga naa sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Mao na ang gitawag og teaching authority, no? So kung mingon kang teaching authority, that is Catholic Church. Kay kung mingon ka nga simbahan nga dili Katoliko, kano sa raman nagsugod? Pinakatigulang nga Protestante 15th century. Asa man ang ilhang succession sa teaching authority ni atong paubos nga tuig sa 14th century, 13th century, 12th century, 11th century, down to the apostolic period, 1033 AD, wala. But the Catholic Church, start from Christ, hangtod karon walay bugto nga kutay sa pagpanudlo. And that is called the succession of the authority of the church. Mao na itong bantayan. Unya, diya sa authority sa simbahan, na diha ang proclamation sa mga pagtulunan simbahan. Like ato atong gibasa. And this proclamation of the church ni atong Immaculada Concepcion ni atong 8 December 1854, no? Ang nagproklamar ni ini, this is the magisterium of the church, si Pope Pius IX sa iyang papal bull nga gitawag Infabilis. Ano sa may giingon din promulgated the following doctrines as revealed by God. So mo ni ang gitawag teaching authority, no? Nga gipronounce o gipahayag ni Pope
Pius IX niadtong 8 of December mao na nga Immaculada Concepcion, mao na ang pista, no? Giingon dinhi Immaculada Concepcion that the most Virgin Mary was in the first moment diha sa unag yung panahon sa pag-conceive sa iya by the unique gift of grace and privilege of Almighty God, in view the merit of Jesus Christ, the Redeemer of mankind, preserved from all stain of original sin. So, unsa man ning preserved, ang buti pasabot, wala yun masudli. Ikaduha, kining gitawag og stain, and that is gitawag og kanabang atong actually, ang kalag, wala man yun ay buling. Gamit lang ang terminong stain, morabag kanang mansa, no? Pero ang kalag spiritual sa pagmansa. But in the human parlance, mga kaigsunan, aron lang atong masabtan, stain, ang buti pasabot, morag puti nga habol, represent the pureness, unya na stain, makita nimo ang kining gitawag mansa, matod pa din ha, gi-free, walay mansa ang kalag ni Maria. Ngano man, ang giingon diri sa isahon na to, gi-explain og maayo, because of the gift of privilege of Almighty God. Nganong pribilehiyo man nga gihatag sa Dios, tungod kay kung imong basahon ang Biblia mga kaigsunan sa Genesis 3:15, ibutang ko ningon ang Dios pagkasala ni Adan og ni Iba, si Iba maoy baana ni Adan, nakasala silang duha. Ang Dios dayon mipili og usa ka babay nga mo away sa bitin og sa kaliwat sa bitin. Mao ni atong mabasa dinhi sa Genesis chapter 15 mga kaigsuonan. Kung ato ang basahon ang Biblia, no? Ingon dinhi atong basahon na giingon dinhi ang pagkasulti. Giingon to. Himuon kong magdinumtanay ikaw ug ang babae, mahimong kaaway ang tao ug ang bitin, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmo ko niya ang imong ulo ug paakon mo usab ang iyang tikod. So dunay babay nga makig-away. So kung imuhang tan-awon mga kaigsunan sa atong doktrina, mao na ang gitawag o proto-evangelium. Kanang Genesis 3:15, proto-evangelium. Unsa may buot ipasabot ni ana? Buot ipasabot the first maayong balita, the first gospel, no? Kay sa diha nga na pukan si Adan ug si Iba sa bitin o natintal sa bitin, ang Dios dayon mihatag og kining puli. Kay ang tuyo sa Dios mudaghan ang tao nga puno sa grasya, si Adan ug si Iba. That's why man and woman created in the likeness of God. Mao nang nakabutang sa Genesis 1:26. Ang likeness of God din the full of grace without stain of sin. But tungod sa ilahang pagsupak sa provisionary law sa Ginoo nga dili mo kaon og ilahang gikaon ang gidili sa Ginoo, buot ipasabot nga sila nahulog sa sala. So naabin sa yawa si Adan og si Iba. But ang Dios mipili og usa ka babay nga makig-away, dili mo abin sa yawa, makig-away sa bitin o sa yawa, sa iyang kaliwat o kaliwat sa babay. Now, ang pangutana igsuon, kinsa man ning kaliwat sa babay? Unsaon man nato pag-ila ning kaliwat sa babay o kaliwat sa bitin? Kay naghisgot man og panag-away sa kaliwat sa babay o kaliwat sa bitin. Now, kung atong basahon mga kaigsuonan ang San Lucas sa 1:48 atong mabasa ni mga kaigsuonan. Dinhi sa King James Version nga ato ang basahon, mao ni atong mabasa sa diha nga si Maria puno sa grasya, mingon si Maria dinhi sa kining gitawag og pagkasulti. Sa Luke chapter 1, magsugod ta sa 47, giingon diri. And my spirit rejoice in my
God my Savior, ingon si Maria, no? Sa 48. And he has regarded the low state of his handmaiden, for behold, from henceforth all generations shall call me blessed. So karon ang tanan kong kaliwatan matud pa ni Birhen Maria, mutawag kanako bulahan. Ang tanan kunong kaliwatan, all generation shall call me blessed. Sato pa, ang kaliwat ni Maria kanunay magdaig kang Maria, dili mudaot kang Santa Maria. So mailhan nato karon by that particular statement from the Bible, doon natay pamalandong nga kadtong kaila o kadtong nidawat ug wala mo atake kang Maria, matud pa ni Maria, all generation shall call me blessed. Ang tanan kong kaliwatan magtawag kanako bulahan. In other words, mga kaigsunan, kung dili ka kaliwat o kaabin ni Maria, isa lang ang buot ipasabot ni anak. Mao ang kining gitawag o kalaban ka o ikaw kadtong dapig sa kaaway sa babae. So shout out kan Joseph Haspi. Good afternoon diha sir. Yes sir. No, nag-live ko sir. No, nag-live ko. So mao na mga kaigsunan. So dihan dapita makita nato nga dunay babae nga gipili si Ginoo human nga natagak sa pagpakasala siya dan og si iba. Ug atong naklaro nga kining bayhanan ni walay lain si Birhen Maria. Pananlitan dinhi sa libro sa San Juan, no? San Juan. Sa diha nga dunay kasal sa kana mga kaigsuonan atong mabasa nga si Kristo miingon sa iyahang inahan dirin dapita, babae, ang akong panahon wala pa moabot. Ang tawag ni Kristo kang Maria, babae, woman. What I have to do with thee, my time is not yet come. Mana ang pagkasulti. Ato sang kuhaon ang kining negative connotations and denotations nga gihatag sa atong mga igsuon nga dili Katoliko nga matud pa nila nga kita kunong Katoliko nagsigi kuno ta og kining tahod Mama Mary, Virgin Mary kang Maria, pero si Kristo wa gani mo tahod, ningon la og woman, sa English pa woman o babae sa Bisaya. Ang atong katubag mga kaigsunan, they are not interpreting in the right context and the right perspective of theology. Ngano man, kay kung moadto ka sa Pilipino nga kultura, nya nganlan nimo babay imuhang inahan sa publiko, mahulog kag way batasan because that is Filipino culture, no? Pero sa Biblia, kung adto ka sa Hebrew context, labi na sa mga concept sa Hebrew and Greek, ang woman sa Hebrew is ha'alma, the woman, o woman. Or particularly kung maghisgot ka o kining ha'alma meanings the virgin woman. Unya kung mingon gani ka sa kining literal yun nga babae sa Hebrew, ish, lalaki, unya isa, mao na ang babae. Mao na ang gitawag o babae, lalaki sa Hebrew nga literal, no? So mao na pag ingon ni Kristo nga woman o babae, it does not mean nga si Kristo wala magtahod. It does not mean nga si Kristo walay batasan. It is only a bad interpretation or erroneous interpretation of our non-Catholic brothers and sisters. Kay si Kristo, dili siya usa ka anak nga masupilon or barongbado. But he is the loving son of Mary. Mo na atong tanawon. Pag ingon ni Kristo nga woman, sa equivalent sa Greek is geni. Geni in Greek and concept sa Hebrew, sumala sa mga scholars, geni is the equivalent of respect of madam. Sa to madam. Buot ipasabot the highest degree of respect being a woman. Mao na ang buot ipasabot mga kaigsuonan. Ikaduha, ang buot ipasabot sa mga eksperto sa pag-ingon ni Kristo woman, wala nagpasabot nga wa siya motahod si Kristo. But the writer tried to emphasize recalling the woman of Genesis, chosen by God to replace
Eve. Mao na ang buti pasabot nga pag ingon ni Kristo nga woman nagpahinumdom lamang kana nga kining babay mao ni ang babay nga gisgutan gitagna sa Genesis nga gipili sa Dios aron maoy mo hulip kang iba nga nahulog sa sala. That's why the purpose diha sa writer is woman nga nitawag si Kristo. It does not mean nga si Kristo wala magtahod. That's the teaching of the Catholic, no? That's why kung imong tan-awon kung kining dagan sa atong explanation, ato yung gihatagan sa atong doktrina, explanation sa atong doktrina, atong gihatagan nga si Maria, dako siya og papel ug angay siyang tahuron, angay siyang irespeto tungod kay dili ordinaryo ang nagtaw nga ordinaryo, presidente bakaha, mayor bakaha, taas og ranggos katiling ba nagpili. No, ang nagpili kang Maria is ang Dios mismo. Unya kung ang gipili sa Dios atong panamas-tamasan, tablara nga nakainsulto ta sa Dios nga nagpili sa maong babae nga sa Birhen Maria. Busa atong irespeto mo nang dunatay lawom nga pagtuon kang Maria. Ug isa sa atong pagtuon mao kining Immaculada Concepcion. How? Unsaon nato pagtubag kining pangutana sa atong mga igsuon nga ningon brad nganong wala may saha si Maria, di ba? Si Maria sala sad-an man pod. Kay ningon man lagi diha sa Lucas, no? 1:47, nagdaig ang akong kalag sa akong Dios nga akong manluluwas. So therefore, kung adto ka sa logic, only sinners need Savior. Nya mingon man si Maria nga nagdaig ang akong kalag sa akong Dios nga manluluwas. So na kinahanglan si Maria ag manluluwas. Therefore, makasasala si Maria. Mao na ang konklusyon. Kung dili ka mohatag og insaktong pagpasabot, sumala sa kining gitawag tudlo sa magisterium og sa gitawag og Biblia, no, or scripture o sa ato pong tradisyon, because we base on our teaching of the words of God. One is magisterium, balikon ako. Number 2 is holy traditions. Number 3 is scriptures, no? Muna tulo. Samantala sa dili Katoliko, only the Bible alone is sufficient na daw sa salvation. No, kay without the church, without the Catholic Church proclaiming the Bible is the words of God inspired by the Holy Spirit through the language of men, wala sila'y basihan sa ilahang panudlo. Hamay na una ang sinulat o gi-compile nga Biblia o ang simbahan. Wala man miingon nga ang tibuok ng kamatuoran naa sa Biblia. Wala man. Gani ang Biblia nagsulti nga daghan pang mga kamatuoran, sumala sa San Juan 21:25 nga daghan pang mga kamatuoran nga gibuhat ni Kristo nga kung suwaton pa di paigo ang kalibutan. Buti pa sa botwa masuwat wa makarga sa Biblia. But the Bible nagtudlo kanato sa 1 Timoteo 3:15, the church, the Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, the church founded by Christ is the pillar and the bulwark of the whole truth. Naa sa Santa Iglesia Katolika ang tibuok kamatuoran. Ang Biblia is a part and parcel lamang kana sa tibok ang kamatuoran. Ang giingon ni San Pablo, balikon ako, 1 Timoteo 3:15, ang simbahan mao ang haligi ug patukuranan sa tanang kamatuoran. Sa tanan. Wa gyud kay mabasa diha sa Biblia. Wala. It is only the doctrines of Martin Luther. Nga Bible alone theory. Sola scriptura sa Latin pa, matter pa ni Martin Luther, sola scriptura. And that is not the teaching nga iyang nahibawan sa iyang pagkapare. That is his own invention doctrine. Nga mao na nasunod sa tibuok Protestante si Martin Luther, especially sa Europe, hantod karon diri sa Pilipinas. So balik ta. Why Mary is Immaculada Concepcion? Nganong ningon man si Maria nga nagdaig ang akong kalag sa akong Dios nga akong manluluwa? Yes, si Maria
giluwas pod pero dili nang gitawag restorative ta salvation. Ang naangko ni Maria sa pag-ingon niya nga nagdaig ang akong kalag sa akong Dios nga manluluwas, ang tawag niya na nga salvation nga naangko ni Maria is preventive salvation. Preventive, ang buti pasabot, wala kasulod ang sala. Kaya nga naman, gipribintahan ang daan. Mabitan na, doon ay gipanultihon sa advertisement, sa mga labi na sa mga sabon, miingon sila ng advertisement, prevention is better than cure. Kaya ang prevention, wala pa maigo sa maong gitawag sakit. Gipribintahan na. Pero kung i-cure nimo, nadaan ang sakit, gi-cure lang nimo, giayo lang nimo. Mao na ang dihapon kang Maria, pag-ingon nga nagdaig ang akong kalag sa akong Dios nga akong manluluwas, kanang kaluwasan nga iyang nadawat, mao na ang gitawag preventive salvation. Ngano man, kay naaman sa Roma 9:29-30 nga ang gipili sa Dios gibalaan ang daan. So mao na mga kaigsunan, kanang pag-ingon nga si Maria, nagdaig ang akong kalag sa akong Dios nga manluluwas, mingon sila so naaday sala si Maria kay nakinanglan man siya. Ningon man siya nga nagdaig iyang kalag sa iyang Dios nga manluluwas. Yes, pero kanang nga pag-ingon nga naluwas si Maria diha, dili natong restorative. Kitang mga tao, except kang Kristo si Maria, kay tao man po na sila, si Kristo nahimong tao man po. Nana sa Lucas 1:74 nga kita nahulog sa sala. Gumikan sa kining gitawag og original sin. Nataptan ang tanan. Mao nang giingon ni San Pablo sa Roma 5:12. Gumikan sa usa ka tawo matud pa buti pasabot si Adan. Gumikan sa usa ka tawo ang sala misulod sa kalibutan ug ang tanan tawo nakasala. So sakto na. Mao na ang gitawag sin of original sin, no? Ang gitawag sin of original sin, ang buti pasabot niya na without sanctifying grace. We are stripped of sanctifying grace. Nahubuan ta sa sanctifying grace. Ngano man tungod kay sa wa pa unta makasala si Adan ug si Eva, ang tao puno sa grasya sa sanctifying grace. Mabitaw ng Genesis 1:26, buhaton na to ang tao sama sa ating dagway kasamahan ningon ang Dios. Ang Dios puno sa grasya sa sanctifying grace. Gipaambit niya sa iyang binuhat nga mao ang tao. But ang tao, because of freedom, abuse of free will, mao nang nakasala ang tao. So sa pagkasala sa tao, ang tanang tao nakasala. Mao nang giingon San Pablo. Mao nang diha sa Roma 3:23, ang tanang tao nakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios. Bantay maayo mga kaigsonan, in every general rules, there is always an exemption. Kay kung mingon ka nga walay exemption, tanan yun, walay pihig, walay exemption, tanan tao yun, hinumdumi pag-ayo, nga si Kristo usab tinuod nga tao, buot bang ipasabot nga si Kristo nakasa. Sa pag-ingon ni San Pablo sa Roma 5:12, nga ang tanang tao nakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios. Unya si Kristo, apil ba niini? Sa katarong nga si Kristo nahimo sang tinuod nga tao. Kay nagpakatao man siya, sumala sa Juan 1:1-2, 14 ug sumala diha sa Pilipos 2:5 na nahimo gyud siyang tao, no? Si Kristo nagpakatao, Roman 9:5. So exemption siya, apil si Maria. Nganong apil man si Maria sa exemption? Tungod kay naaman sa gitawag og panagna sa kaalam 1:4. Ang kaalam sa Dios dili mo puyo sa taong naglunang sa sala. So, unsa daw? Ang kaalam sa Dios dili mo puyo sa tao nga naglunang sa sala. So, kining kaalam nga gipasabot diri, dili ning kaalam nga intelligence. But, sumala sa biblical passage ani mga kaigsunan, kini siya mao si Kristo ang kaalam sa Dios. Mao na pagpamatuod ni San Pablo sa iyang sulat sa 1 Corinto 1:24. Kini nga mensahe mahudiyo siya o dili, mao si Kristo ang gahom ug kaalam sa Dios. Sa to pa, kining kaalam di ni Solomon nga iyang gisgutan nga dili mo puyo sa taong naglunang sa sala, walay lain ang atong Ginoong Hesukristo.
sumala sa iyang pahayag ni San Pablo sa 1 Corinto 1:24. Unya kining maong kaalam nga si Kristo, mga kaigsuonan, nimpuyo man kang Maria sulod sa siyam kabuwan. Nimpuyo man sa iyang taguangkan sulod sa siyam kabuwan. Unsa may at ipasabot ni ana nga unta ang kaalam sa Dios dili man mopuyo sa taong naglunang sa sala. Kung si Maria pa naglunang sa sala, kung dunay sala, dili unta mopuyo ang kaalam sa Dios nga si Kristo kang Santa Maria. Busa tungod kay si Santa Maria mipuyo man ang kaalam sa Dios nga mao si Kristo sulod sa siyam kabuwan, ergo nga kini si Maria walay sala. Kay illogical nga miingon ta nga si Kristo sumala sa doktrina sa mga born again, sa mga dili Katoliko, tungod kay Dios walay sala. Unya asa man ang gikan pagkatao ni Kristo? Kang Santa Maria man. Wala man si Kristo moanhi sa kalibutan nga nagparasiyot tao ng daan. Niagi man siya sa taguangkan ni Maria. Manang atong mabasa sa Galacia 4:4. Pag-abot sa tukma nga panahon nga ang anak sa Dios ipadala diha sa babay, meaning kang Maria, og ilawom sa kasuguan. So gibunti si Kristo sa iyang pagkatao ni Santa Maria, ug diha sa iyahang pagkatao ang unod ug bukog dugo ni Kristo gikan sa iyang inahan. Mao na atong mabasa sa Hebrehanon 2:14 nga ang mga anak nakaambit sa unod ug dugo sa ilang ginikanan. So asa man ang nagkuha si Kristo og iyang lawas og unod ug dugo gikan sa iyang inahan kang Birhen Maria. Kung si Maria makasasala, gisudlan ni Hesukristo. Nya nigawa si Kristo kang Maria. Kung makasasala si Maria, ergo, logically, si Kristo usab makasasala. Pero dili. Kay sa tudlo sa Santa Iglesia Katolika, ug labaw na nga tudlo sa mga dili Katoliko, si Kristo walay sala. Mabitaw, hawa siya sa sala. Bisan siya tao, pero way siya sala. Asa man si Kristo gikan sa iyang pagkatao kang Maria. Kunya na may giingon sa Job, wala kay makuhang hugaw, wala kay makuhang limpyo gikan sa mahugaw. So, laktod nga pagkasulti mga kaigsunan, kung wala kay makuhang limpyo gikan sa mahugaw, kung si Maria hugaw pa o makasasala pa, unya si Kristo gikan ni Maria sa iyang pagkatao, nganong si Kristo hinlo pure man, unya matod sa mga dili Katoliko, si Maria hugaw makasasala? Illogical. Kung si Kristo gikan ni Maria nga limpyo, therefore, kung wa kay makuhang limpyo gikan sa mahugaw, kung limpyo si Kristo, limpyo usab ang gigikanan ni Kristo nga mao si Santa Maria. Mao nang ang simbahang Katoliko ni proklamar, Mary is Immaculada Conception, wala masayo. Tungod kay kana, gimbutan sa Dios nga mahimo siyang inahan ni atong Kristo nga atong manluluwas. Ug kita gani mo pili alang sa uban, alang nato kung tagaan tag gahom sa pagpili, ato mang pilion ang pinakamaayo. Pero alang sa uban nga nagtanaw tungod kay ang nagpili kita imperfect, dili pa gid to perfect para sa uban. Pero ang nagpili kang Santa Maria, usa ka Dios nga perpekto. Unya ato lang ingon nga dili siya hinlo, dili siya Immaculada. Ikaduhang punto mga kaigsunan, sa pag-ingon sa anghel. Pag-ingon sa anghel nga maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. But ipasabot ni ana, ang kalag ni Maria puno sa grasya o gisaputan sa grasya. Kung mingon ka nga full of grace, Hail Mary, full of grace, mo nang giingon sa Luke chapter 1 verse 28. Ke karetomene,
sa Greek, kay karitomene, full of grace. Ang buti pasabot, kung full of grace, walay luna ang sala. Walay siya'y luna. Dili masayop ang Dios sa pagpili ng Maria. Busa, ingon ang simbahan, nga kini si Maria, Immaculada Conception, no? Ang iyahang gitawag og title, Mary is Immaculate Conception. O, giingon din explanation of dogma, sumala sa fundamentals of Catholic dogma. The conception is to be understood the passive conception. Giingon din. The first moment of the conception is the moment of time in which the soul, ang kalag ni Maria, was created by God and infused into the bodily matter prepared by her parents. The essence of original sin consists of lack of sanctifying grace. Usa daw ang esensya sa kining gitawag sa lang panulundon, kulang o lack of sanctifying grace. Unya si Maria, sumala pa sa Lucas 1:28, Hail Mary, full of grace. Ave Maria, gracia plena. So, buti pasabot, wala siya'y gitawag og stain of original sin. Puno siya sa grasya ang iyang kinabuhi. Nga naman, tungod kay ang Dios mo ay nagpili kaniya ug sumala, balikon ko sa Roman 9:29-30, ang gipili sa Dios, iya nang gibalaan nga daan. Mao nang gitawag the predestination of Mary. No? Mao na mga kaigsuonan ang gitawag og Immaculada Conception of Mary. No? Ang kapistahan ni ana atong makita mga kaigsuonan sa December 8. Kanang December 8 pahinungod na sa kapistahan ni Birhen Maria sa pagdeklarar. Kay nagpakita man na si Maria dito sa Birhen sa Lourdes. Lourdes man na, ang uban pronounce na Birhen sa Lourdes of Prancia. Ningon man siya sa usa kani sa tulo ka mga bata, I am Immaculada Conception. So mao na ang distinctive kay daghan man gud apparition of Mary. Dagang apparition pero pipila lang ang kining gitawag og approved by the church, approved by the magisterium. Nganuman tungod kay ang criteria sa investigator sa Roman Catholic Church, doon na sila criteria. Number 1 is, what are the distinctive message of Immaculate Conception? No? So, kung panalitan, para ito garabandal, ilahang pag-imbestigar nila, the same man lang message sa Fatima, the same man lang message sa kinikwan. So, although religious experience, pero gi-proklamar nga kining gitawag approved by the church, no? Nga kay ang basis sa atong simbahan is kung dunay apparition, doon na siya distinctive nga kining message. Distinctive message. Mga kaigsuonan. So, kung dunay lahi nga mensahe, unya through sa investigation, mo na nga iproklamar sa simbahan. Nga imbestigahan katong visionary nga nakakita, unsa iyang kinabuhi, unsa iyang living. So, iproklamar nga kana siya apparition, authentic siya. Pero kung walay distinctive message nga sa apparition, so dili iproklamar sa simbahan. So, ang atong tema mga kisuonan, kining gitawag Immaculate Conception of Mary. Immaculate means gipanamkon nga walay sala. Wala siya tapti og sala nga kanang sala nga personal o kanang sala nga original sin, no? Mga kaigsuonan. Mao na ang doktrina sa Immaculada Conception. Mao na nga ingon dinhi sa ang usa ka kining gitawag og dugma sa atong simbahan, no? Matod pa diri sa gikot sa Fundamentals of Catholic Dogma na statement ni Nestorian Heresy. Ingon diri ang simbahan sa iyang gikot ang Nestorian Heresy nga mga mali nga pagpanudlo kang Nestorios ug hangtod karon ni kuyanap gihapon. Gingon dinhi,
the denial of the true humanity of Christ, giingon dinhi, of Christ, no? Giingon dinhi, is also the denial of the true motherhood of Mary, and the denial of the divinity of Christ logically leads to the denial of Mary's motherhood of God. So connected ay. So kung mo-deny ka nga si Kristo Dios, ni-deny sad ka sa pagka inahan ni Kristo sa inahan ni Maria sa Dios. So that's another thing. But ang giingon din higod kani ingon dinhi sa proclamation is Immaculada Conception. Sa lain nato nga topic ato nang isgutan ang motherhood of God about Mary. Diri pa lang ta sa kining gitawag. There are 4 dogmas o Mary. Una, Mother of God, Mary Mother of God, Perpetual Virginity of Mary, Mary Immaculate Conception, and Mary Assumption into Heaven. So isa-isahon tani karon ato pang gisgutan ang Immaculate Conception. So mao na ang doktrina mga kaigsunan sa Immaculada Conception nga ngano nga kita midawat o mitudlo dili tungod kay giimbento na sa simbahan. Ang pagproklamar sa simbahan niadtong 1854, December 8, 1854, wala nagpasabot nga maoray pagtunga sa doktrina mga kaigsunan. Naa nang daan sa Biblia, no? Naa nang daan na sa Biblia nga ang panudlo mahitungod sa pagka-Immaculada Conception. Giproklamar lang sa simbahan. Ang pagproklamar mga kaigsunan maulay pag formal ba? Paghatag og formal nga pagproklamar diha sa naa nang daan mga kaigsunan. Mao bitaw na nga kining gitawag og mga terminong Immaculada Conception. Di makakita ani sa kining kapitulo bersikulo. This is term employed by the church magisterium. Termino ni nga gigamit sa church magisterium. Ngano man? Tungod kay ang realidad naa nang daan. Kung sa may realidad. Mao bitan ang giingon sa usa ka philosophy, balikon nako. The term exists because there is reality. Not the reality exists because of the term. Nga kung atong badbaron, ang termino mitungha tungod kay naa na daan ang realidad. Dili kay ang realidad maoray pagtungha sa dihang ni termino. Pananglitan, example para masabtan. Ang termino nga miingon tag Luzon, Visayas, Mindanao. Termino man na sa tulo ka isla. Naa na daan ang isla. Wala pa'y terminong Luzon, Visayas, Mindanao. Nganong ni termino ta og Luzon, Visayas, Mindanao? Tungod kay naa nag-exist na daan ang realidad nga mao ang isla. Sa samang pagkaagi, pag-ingon nato og Mary Immaculate Conception, naa na daan ang realidad sa Biblia. Mabitaw tong ipangbasa nato daan. Nga si Maria gipili sa Dios, nga si Maria puno sa grasya, mo nang pagpanganak sa iyaha, gisagang ng daan sa Dios nga dili masudlan siya sa salang panulundon. Mo nang may termino ta nga Immaculada. Kaya ang terminong Immaculada Conception gipanamkon si Maria nga wala siya sala. Mao na mga kaigsunan atong mabantayan sa atong mga doktrina. Kay mingon ra bang uban wa may mabasa na bagoy mabasa Immaculada Conception sa termino diya sa Biblia kapitulo ug bersikulo. Ug di ka kamaomuhan ay sa imong tubag mga kaigsunan ay magapos jud ka. Mingon pa ka tama no? Tungod kay ngano man you do not study very well the Catholic doctrine about the Immaculate Conception. You should study. Mabitaw na nga mangagni ang mga Catholic faith defenders kung nay seminars, ang mga gitawag o Catholic faith lay, Apostolic Movement of the Philippines kung si IPLAM, nga magtuon ta sa tong doktrina aron makatubag tag, makabarog ta. No?
Mo na diri giingon mga kaigsuonan sa balikon nako kay wala man ako mahatag og bersikulo nga wala kay makuhang limpyo gikan sa mahugaw. Mo na sa 14:4. Walay butang limpyo nga mapaabot nimo gikan sa usa ka mahugaw, no? Ang pagkasulti diri sa maayong balita, walay butang limpyo nga mapaabot gikan ingon nga dili limpyo gikan sa usa ka tawo. Sa ubang termino nag-ingon wala kay makuhang limpyo gikan sa mahugaw. Okay? Kung si Maria hugaw o makasasala unya gikan si Kristo diha, niya gumikan sa dugo ni Kristo without shedding of blood, mo nang giingon sa Hebrehanon 9:22, without shedding of blood of Christ there is no salvation. Kung hugaw si Maria niya ang dugo ni Kristo gikan sa iyang inahan, kay balikon ako sumala sa Hebro 4, Hebrehanon 2:14, ang mga kabataan ilang napanunod ang dugo ug unod sa ilang ginikanan. Asa man si Kristo ni kuha og unod ug dugo sa iyang inahan kang Santa Maria nga maoy iyang giula dito sa Kalbaryo di inaluwas kita. So kung hugaw katong maong Kristo, then imposible ka na kay Dios si Kristo. Nya asa man si Kristo ni kuha o kining gitawag og dugo nga iyang giula dito sa Kalbaryo aron kita maluwas sa iyang ginikanan. Biblikal ba na? Balikon ako ang sitas ha. Basahon ninyo sa Hebrehanon 2:14. Gikan sa iyang ginikanan, sa iyang inahan. Therefore, si Maria hinlo kay ang dugo nga nanalaytay sa ugat ni Kristo, dugo sa iyang inahan nga giulan niya dito sa Kalbaryo. In other words, Mary adunay gitawag na tampo sa kaluwasan. Kay kung wa si Maria mo mahimong inahan nining maong Kristo na giwali-wali sa tanang katawan sa mga pastor, sa mga born again. Kung wa si Maria mahimong inahan, walay Kristo sa kalibutan nga ilang isang yaw. That's why kita nga mga Kristiyanos miila kita sa utang kabubuto nining babay nga sa Santa Maria. Ug angay nato pasalamatan una ang Dios, ikaduha si Santa Maria nga mo'y kanunay natong inahan. Mabitaw ningon si Kristo sa iyang hapit ng pagkamatay dito sa cross. Giingnan niya si Apostol Juan, ang Juan the Beloved. My son, here is your mother. Unsa daw? Ang tawag niya kang San Juan, my son, anak, niya ang imong inahan, meaning si Maria. Niya mingon si Kristo sa babay kang Maria, inahan, ania ang imong anak. That's why we are calling Mama Mary. Kay kana maoy giingon ni Kristo. Si San Juan represent the entire Christian church, especially in the Catholic Church. That's why ayaw mo katingala o di ta matingala nga mo usahay mingon ta Mama Mary, no? Kay mingon si Kristo dito sa cross, son, here is your mother. Wa mingon, here is your woman. Wala. Ningon si Kristo, son, here is your mother. Meaning si Maria, gipresenta ni Kristo. Unya, nagtinga na si Kristo sa iyang pagkatao, sa iyang kamatayon sa cross. Therefore, that is very honest si Kristo nga mi-introduce nga si Maria mao ang atong inahan. Kay si Apostol Juan nagrepresent sa simbahan o kita ang simbahan. Mao nang minguntag, Mama Mary, pray for us. Magpaampo ta sa atong inahan sa simbahan. Unya si Kristo mingon sa San Marcos 3:33 pataas. Kinsa ba ang akong ginikanan o akong mga igsoon? Ang naminaw sa akong pulong. Nakinsa man si Maria, unang naminaw sa pulong sa Ginoo. So, gawas nga si Maria, anak sa Dios, unya ning kita pod nga naminaw sa pulong sa Dios, mingon si Kristo, ang akong mga igsuon ug akong ginikanan in spiritual parlance, mo'y akong igsuon ug ginikanan. Now, whoever nga naminaw sa pulong sa Ginoo, sama kang Maria, sama nato, igsuon nato si Kristo, unya si Kristo inahan niya si Maria. So therefore, atong tawagon si Maria nga atong inahan.
Mo na mga kaigsuonan ang atong bantayan sa ato ang pagkakatoliko, no? Nga si Maria dili na ingon nga ingon ana lang kundi si Maria gipili sa Dios nga dunay kalabtanan sa plano sa kaluwasan sa Ginoo. Mao na ang terminong Immaculada Concepcion nga sa atong simbahan atong gihatagan og pamalandong pagtahod si Birhen Maria. Kay gani ang anghel may respeto pag-ingon sa anghel, maghimaya ka Maria puno ka sa grasya. Dili baya kanang pagdayga dili baya na sa anghel lang mismo. Dili na kay ang anghel mga kaigsuonan kung mamalandong taglaw ang anghel messenger lang na ni Yahweh sa Dios. Katong pagdaig message to sa langit sa Dios nga Amahan isulti sa babae, tagahatid balita ang anghel, tagahatod og balita. So pag-abot niya sa Nazareth giingnan niya si Maria, Hail Mary full of grace. Kang kinsa man to nga kining message. Message nga gikan sa langit sa Dios gihatod sa anghel. Ang unang nagdaig kang Maria, ang Dios nga Amahan. Unya ang gidaig sa Dios gipanamastamasan sa mga dili Katoliko Porya de los Buenos kay naaman po'y nitahod kang Maria na mao na mga kaigsuonan sa Tagalog pa managot kita sa ating ginagawa, no? So mao na mga kaigsuonan ang ato ang pagpaambit may tungod sa kining gitawag og Mary Immaculate Conception. By next episodes nato ato ang hisgutan ang kining gitawag Mary Mother of God. How Mary become Mother of God, how Mary become perpetual virgin, and how Mary assume into heaven. Mao na nga ato nang hatagan og pagtagad sa sunod nato nga mga FB live mga kaigsuonan. So diha lang ta kutob usa og usa ta magbulag-bulag magampo sa ta. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you and sunod na to nga live na po. Daghang salamat ug mayong hapon kanatong tanan. Imo man